sa lahat. Ang video tungkol sa ating faith kay Jesus Christ. Yung sa parable ni Jesus Christ tungkol sa matalinong virgins sa Bible, nagkaroon ng sapat ng langis dahil ginagol nila ang lahat ng kanilang oras para ma-increase ang faith nila, pagtiwala kay Jesus Christ. Ito posible lamang kung gawin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo araw-araw. So, ibig sabihin, kailangan natin hindi lamang sabihin natin kay Jesus Christ, nagtitiwala ko sa iyo. Mahal kita, Lord Jesus Christ. And sabihin mo, meron akong faith sa iyo, pero wala ka naman nagawa. Ang daming mga Kristiyano, akala nila yung faith nila is through preaching. Tulungan nila ibang tao. And hindi masama yun. At faith din yun, pero kulang. Ang kailangan natin ay gawin ang kalooban ng Diyos. And akala ng mga tao, kalooban ng Diyos, ang tulungan ng mga tao, preach, nagawa, makita mo sa mga churches. Kulang yun. Ang gusto ni Jesus Christ, tanungin natin, ano ang kalooban ng Diyos sa itong araw mismo, for example. Tapos makinig tayo at gawin natin anong gusto niyang gawin natin sa buhay natin. For example, okay? Andito ako sa Baguio. Nagdasal ako kay Jesus Christ. Saan mo gusto mo akong pumunta para ma-increase ang faith ko sa iyo? Sabi lang niya, punta ka sa Baguio. Di ko alam paano. Alam ko meron akong wisdom. Nagawa ko na to noon. Pero, sabi lang niya, huwag kang magtiwala sa isip mo, sa puso mo. Magtiwala ka sa akin. I will provide lahat ng kailangan mo. Yung mga taong kailangan mong tulong, bibigay kita at the right time, at the right place. Alam mo, nag-pray ako, maganda yung hotel. Merong mainit ang tubig, magana yung aircon, malinis ang kama, everything. Lahat nabigay sa akin. Naiyak ako. Sabi ko, Lord, ang bait niyo sa akin. Sabi lang niya, basta gawin mo ang kalooban ko. Magtiwala ka sa akin. At I will provide lahat ng kailangan mo. Lahat ng oras ko, yung energy ko, pera ko, I put it para ma-increase ang faith ko. Ang daming taong Kristiyano, ang gamit nila yung pera nila para enjoy nilang buhay nila, para tulungan ng ibang tao. And hindi masama yun. Pero put God first. Are you using your time and your energy at your faith, yung skills mo para ma-increase mong faith mo kay Jesus Christ, para mas ma-dependent ka sa Kanya? Yun ang sana matuto ka. At hindi yung parating aasa ka sa mga tao. Ganun, tulungan mo ako dito, pero wala silang tiwala 100% kay Jesus Christ. Aasa sila sa mga tao muna, aasa sila sa mga yung alam nila, yung isip nila, o yung experience nila. Paano ka papasok sa langit if ganyan ang buhay mo parati?
sabihin si Jesus Christ sa'yo, hindi kita kilala kasi hindi ka nagtiwala sa akin. Sabihin ko sa inyo, kung magtiwala ka kay Jesus Christ at gawin mo ang kalooban ng Diyos araw-araw, tignan mo itong blessing ni Lord sa akin. Kasi gusto kong gawin ang kalooban niya. Magandang weather at wala akong takot. Kasi kasama ko siya si Jesus Christ at Holy Spirit. Sana ma-encourage kayo ginito din. Huwag kayo matakot magtiwala kay Jesus Christ. At buong loob mo gawa ang kalooban ng Diyos. Hindi yung anong gusto mo. Alam niya anong gusto mo. Pero, gagawin mo ba ang kalooban niya? Ibigay niya naman sa iyo ang kailangan mo Ang dami lang natin ang matigas ang puso, ang matigas ang ulo. Tapos sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko i-bless mo ako. Parang ganyan, ganun, makita ko yung ibang tao, masaya. Paano niya ibibigay sa iyo yan? Kung ayaw mo naman gawin ang kalooban niya or parating ang nagawa mo ang kalooban mo. Sana natuto kayo sa video ito at na-encourage kayo magtiwala, ma-increase ang faith niyo kay Jesus Christ. Kasi mahal na mahal niya. Sobra. Ako, ang testimony ko, I am a living testimony sa mga tao. Magtiwala na kayo, aalagaan kayo ni Jesus Christ. So, yun lang ang message. May Jesus Christ bless you.